Disclaimer: ang kwentong ito ay batay sa mga pahayag ng isang lalaki na nakaranas umano ng kababalaghan sa probinsya ng kanyang nobya. Lahat ng nilalaman ay para sa layuning maghatid ng aral, babala, at pagkaunawa sa mga paniniwala ng ating mga ninuno. Ang kwento ay maaaring maglaman ng mga elemento ng takot at misteryo na hindi angkop sa mga batang manonood. Ang pagkakahawig ng mga pangalan o pangyayari ay hindi sinasadya. Ako si Ramon, isang simpleng empleyado sa Maynila. Sa dami ng ingay, trapiko, at stress ng lungsod, tanging ang kasintahan kong si Lira ang nagsisilbing pahinga ko. Siya ang tipo ng babaeng tahimik, malambing, ngunit may lalim sa mga mata na tila may tinatago. Sa 2 taon naming relasyon, bihira niyang pag-usapan ang kanyang pamilya. Tuwing tatanungin ko kung taga-saan siya sa probinsya, laging maikli lang ang sagot niya, sa Quezon, sa isang baryong malayo sa bayan. Isang araw, habang magkasama kami sa isang maliit na kainan, bigla niyang sabi, "Ramon, gusto kitang ipakilala sa pamilya ko." Napangiti ako. Matagal ko na rin namang gustong makilala ang mga magulang niya. Pero sa tono ng boses ni Lira, may halong kaba. Parang may alinlangan siya, ngunit pilit niyang tinatakpan ng ngiti. Kinabukasan, bumiyahe kami papunta sa Quezon. Mahigit 6 na oras sa bus, tapos ay 2 oras na biyahe sa tricycle at padyak. Habang papalapit kami sa baryo, napansin kong tila lumalamig ang paligid. Ang mga puno ay makapal, ang mga ibon ay bihirang marinig. Sa bawat liko ng daan, may mga matandang babae na nakatingin sa amin, walang imik, ngunit matalim ang mga mata. "Bakit parang walang tao rito?" tanong ko. Umiti lang si Lira. "Sanay lang sila sa mga bisita," sagot niya, pero alam kong hindi iyon totoo. Pagdating namin sa kanilang bahay, sinalubong ako ng amoy ng insenso at mga dahong sinusunog sa may pintuan. Ang bahay nila ay gawa sa kahoy, may mga lumang orasyon na nakasulat sa pader, at mga garapong may lamang likido at bulaklak. Lumapit ang ina ni Lira, isang babaeng payat, maputla, at may mga mata na parang laging gising. "Ikaw ba si Ramon?" tanong niya, malamig ang tinig. "Maligayang pagdating. Matagal ka naming hinihintay." Hindi ko alam kung bakit, pero nang hawakan niya ang kamay ko, parang may dumaloy na kuryente sa buong katawan ko. Sa hapunan, napansin kong kakaiba ang pagkain, mga dahon, sabaw na mapait, at isdang halos hilaw. Nang tanungin ko kung may kanin man lang, umiti lang ang ina ni Lira at sinabing, "Hindi kami kumakain ng ganon tuwing ganitong araw." Habang kumakain, napansin kong nakatingin sa akin ang matandang lalaki sa sulok ng bahay. Hindi siya kumikibo, pero ang mga mata niya ay parang sumusukat. Nang gabing iyon, bago matulog, tinanong ko si Lira, "Anong klaseng pamilya meron ka?" Ngunit imbes na sumagot, yumakap lang siya sa akin at bumulong, "Ramon, huwag kang matakot sa kahit anong marinig mo mamaya." At doon nagsimula ang takot na hindi ko na kailanman malilimutan. Kinabukasan, ginising ako ng malamig na hangin na parang dumudulas sa aking balat. Maaga pa lang, naririnig ko na ang mahihinang bulungan sa labas, tila may mga taong nag-uusap ngunit walang malinaw na salita. Lumabas ako ng kwarto at nadatnan ko ang ina ni Lira na nag-aalay ng mga dahon at itlog sa harap ng isang altar na gawa sa bato. May mga bote sa paligid na may lamang pulang likido, at sa gitna ng altar ay isang maliit na manika na tinusukan ng karayom. Nang mapansin niya akong nakamasid, umiti siya ng malamig. "Magandang umaga, Ramon. Ipinagdarasal lang kita." Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Ang mga mata niya ay parang walang itim, puro puti na lamang. Nagpasalamat ako at dali-daling bumalik sa loob ng bahay. Pagkatapos mag-almusal, nagyaya si Lira na mag-ikot sa baryo. Ang daan ay maputik at halos walang bahay na matino. Sa bawat madaanan namin, ang mga residente ay biglang nagsasara ng bintana. May mga batang nagtatago sa likod ng mga puno at ilang matatanda ang napapabulong habang tinitingnan kami. Hindi sila sanay sa mga tagalabas, sabi ni Lira, pero ramdam kong may iba pa. Pagdating namin sa maliit na sapa, may isang matandang lalaking nakaupo roon, tila naghihintay. May suot siyang amuletong gawa sa buto at may dala siyang tungkod na may ukit ng ahas. Lumapit siya sa amin at tinawag si Lira sa pangalan. "Bumalik ka pala," sabi niya, mababa ang tinig. "Akala ko ay nakatakas ka na sa iyong kapalaran." Napayo ko si Lira at halatang hindi alam kung ano ang isasagot. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko. Ngunit tiningnan lang ako ng matanda at marahan niyang sinabi, "Kung tunay mong mahal ang anak ng isang mambabarang, huwag kang lalapit sa gabi. Dahil kapag natapos ang 3 gabi mo rito, ikaw ay hindi na makakabalik."
Bago pa ako makasagot, tumalikod siya at naglaho sa kabubatan. Pagbalik namin sa bahay, ramdam ko ang bigat ng hangin. Lahat ay tahimik, at ang kapatid ni Lira ay nakaupo sa sahig, naglalaro ng mga bangkay ng insekto, mga alupihan, ipis, at tutubi na parang ginagawang alay. Ang dami kong bagong laruan, sabi ng bata habang nakangiti, sabay turo sa akin. Sabi ni nanay, sa susunod na gabi, mas marami pa dahil may bisita tayo. Kinabahan ako. Nang gabing iyon, habang kumakain kami, napansin kong walang pumapasok na hangin sa bahay kahit bukas ang lahat ng bintana. Sa gitna ng hapag, inilagay ng ina ni Lira ang isang mangkok ng sabaw sa harap ko. Kainin mo ito, Ramon, sabi niya. Para tanggapin ka ng aming mga ninuno. Tumingin ako kay Lira at nakita kong nagmamakaawa ang mga mata niya. Huwag kang tumanggi, pabulong niyang sabi. Pinilit kong inumin ang sabaw. Mapait, malamig at may lasa ng dugo. Sa bawat lagok, parang may bumubulong sa aking tenga, mga tinig na hindi ko maintindihan, ngunit paulit-ulit ang isang salita, sa amin ka na. At nang tuluyan kong maubos ang sabaw, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Tanging apoy ng kandila sa altar ang naiwan, at sa liwanag nito nakita kong nakatingin sa akin ang mga mata ng isang nilalang sa dilim. Hindi ko alam kung anong oras ako nagising ng gabing iyon, pero ramdam kong may malamig na hangin na dumadaan sa ilalim ng pintuan. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng kawayan na hinahampas ng hangin. Nang bumangon ako, napansin kong wala si Lira sa tabi ko. Mabilis kong sinundan ang mahihinang yabag na nagmumula sa labas. Pagbukas ko ng bintana, halos hindi ako makahinga sa nakita ko. Sa bakuran, may 3 babae na nakaputi, ang ina ni Lira, ang kapatid niyang babae, at isang matandang hindi ko pa nakikita. Nakatayo sila sa bilog na may mga kandilang pula sa paligid, at sa gitna ay may maliit na kalderong naglalaman ng parang dugo. Hawak nila ang mga manikang gawa sa tela, at bawat isa'y tinutusok ng mahabang karayom habang binibigkas ang kakaibang orasyon. Sa dugo at dilim sa halimaw ng hangin tanggapin mo siya sa aming lahi. Ang tinig ng matanda ay paos, ngunit malakas, tila lumalabas sa ilalim ng lupa. Napaatras ako, pero bago pa ako makalayo, biglang bumaling sa akin ang ulo ng matandang babae. Ang mga mata niya ay itim na parang walang puti, at ang labi ay nangingitim. Nanunood ka, Ramon, bulong niya, pero ang boses niya ay parang nasa mismong tenga ko kahit malayo siya. Dali-dali akong bumalik sa loob, nanginginig ang tuhod. Sinubukan kong gisingin si Lira, ngunit wala pa rin siya. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng hagdan, umiiyak, habang tinitingnan ang ginagawa ng kanyang pamilya. Lira! Anong ginagawa nila? Tanong ko, halos hindi ko makontrol ang boses ko sa takot. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo, sagot niya, nanginginig. Tuwing may bagong dumadalaw sa bahay namin, inuusal nila ang ritual para malaman kung tatanggapin ba ng mga ninuno. Ritual? Pero parang pinapatay. Ramon. Huminga siya ng malalim. Ganyan sila. Hindi sila nananakit ng pisikal pero ginagapos nila ang kaluluwa. Bago pa ako makasagot, narinig naming bumukas ang pinto sa ibaba. Dahan-dahan kaming sumilip mula sa hagdan. Ang ina ni Lira ay nakatingala, may hawak na bote ng itim na likido. Nakita niya, sabi nito. Nararamdaman ko. Hindi siya naniniwala sa atin, kaya kailangan siyang subukin. Pagkasabi niya noon, tumingala siya sa hagdan kung saan kami nakatayo. Napatda ako, parang alam niyang nandun kami. Ramon, kailangan nating umalis, sabi ni Lira habang hinahatak ako. Ngunit bago kami makalabas, biglang bumukas lahat ng bintana, at pumasok ang napakalakas na hangin. Ang mga kandila ay namatay, at sa loob ng kadiliman ay narinig ko ang daan-daang boses ng mga insekto, parang gumagapang sa sahig, sa dingding, sa katawan ko. Nang muling magliwanag dahil sa kidlat, nakita kong puno ng alupihan ang aking mga braso. Mabilis kong sinubukang itapon ang mga ito, ngunit tila dumidikit sa balat. Umiyak si Lira habang pinupunasan ako. Hindi mo sila dapat nakita, sigaw niya. At sa sandaling iyon, narinig ko muli ang boses ng matandang babae, mabagal ngunit malinaw, 3 gabi lang, Ramon pagkatapos nyon, isa ka na sa amin. Kinabukasan, tila wala nang nangyari. Maliwanag ang araw at naririnig ko ang mga ibon sa labas. Ngunit sa loob ko, ramdam ko pa rin ang kaba. Parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Habang nakaupo ako sa harap ng bahay, dumating si Lira, bitbit ang mainit na kape. Tahimik siya.
Halos hindi makatingin sa akin. Lira, sabi ko, mababa ang boses. Kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Ano talaga ang pamilya mo? Sino yung mga babaeng nakita ko kagabi? Matagal siyang natahimik. Tinitigan lang niya ang lupa sa kamarahang nagsalita. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, Ramon, pero totoo ang nakita mo. Ang pamilya ko mga mambabarang sila. Napatitig ako sa kanya, hindi makapaniwala. Ibig mong sabihin kayo ay mga mangkukulam, mga nag-aalay, mga gumagawa ng orasyon, putol niya. Pero hindi lahat ng ginagawa nila ay masama. Noon, ginagamit daw nila ang barang para ipagtanggol ang baryo laban sa mga masasamang espiritu. Pero paglipas ng mga taon nagbago ang layunin. Natutunan nilang gamitin ito para kontrolin ang takot ng mga tao. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, nakita kong lumuluha si Lira. Kaya ako umalis noon, Ramon. Gusto kong mamuhay ng normal. Pero mula nang mahalin kita, alam kong babalik ako rito. Ang ina ko sinabi niyang kung gusto kong maging malaya, kailangan kong dalhin ka. Dalhin ako? Para saan? Para sa pagbubuklod, sagot niya, nanginginig ang tinig. Kailangan daw ng dugo ng isang banyaga para tuluyang mapanatili ang kapangyarihan ng aming lahi. At ikaw ang napili nila. Tumayo ako, nanginginig sa galit at takot. Ginamit mo ako, Lira. Hindi, agad niyang sagot habang umiiyak. Hindi ko alam noon. Pero nang gabing makita mo sila, alam kong nagsimula na ang ritual. Kaya gusto kong tumakas tayo bago matapos ang ikatlong gabi. Pinagmasdan ko siya. Ang mga mata niyang puno ng pighati, ng pagod at takot. Bakit mo hindi sinabi agad, tanong ko. Dahil kapag sinabi ko, Ramon, baka hindi ka na bumalik. At alam kong kapag iniwan mo ako, hindi ko na magagawang labanan ang sumpa ng dugo namin. Niyakap ko siya kahit nanginginig pa rin ang katawan ko. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso niya. Lira, aalis tayo. Ngayon din bago nila magawa ang kahit ano pa. Ngunit bago kami makagalaw, biglang bumukas ang pinto. Nasa harap namin ang ina ni Lira, hawak ang bote ng itim na likido at may ngiti sa labi. Wala na kayong tatakasan, sabi niya. Tapos na ang pagtanggi. Sa huling gabi, kailangang magbuklod ang inyong dugo. Yan ang kapalaran ng anak kong pinili ng mga anito. Tumulo ang luha ni Lira habang bumubulong, Ramon, patawarin mo ako. At sa sandaling iyon, naramdaman kong lumamig ang paligid. Ang mga kandila sa altar ay kusang nagliyab at mula sa kisam ay bumagsak ang mga patak ng dugo, 1, 2, 3. Isang pahiwatig na nagsimula na ang seremonya ng pagbubuklod. Gabi ng ikatlong araw. Ang hangin sa paligid ng bahay ay tila mabigat, parang may halong alikabok at dugo. Sa bawat paghinga ko, pakiramdam ko'y may sumisiksik na lamig sa baga. Si Lira ay nakaupo sa sulok, umiiyak habang pinapahiran ng kanyang ina ang noo niya ng pulang langis. Ang mga mata ng kanyang ina ay tila hindi na sa tao, parang isang nilalang na matagal nang nilamon ng dilim. Ngayong gabi, sabi ng matanda habang inaayos ang mga bote sa altar, ang kaluluwa ng banyaga ay magiging kabahagi ng ating dugo. Hindi ako makagalaw. Ang mga kamay ko ay nakatali ng lubid na parang gawa sa hibla ng halaman, ngunit mahigpit, hindi ko kayang punitin. Sa paligid ko, nakapaligid ang mga kamag-anak ni Lira, nakasuot lahat ng puti. May mga hawak silang mangkok ng dugo, at sa bawat isa ay nakalutang ang mga kulisap, mga alupihan, gagamba, at tutubi na buhay pa. Nilapitan ako ng ina ni Lira. Sa mga mata niya, walang awa. Ramon, sabi niya, kapag natapos ito, hindi ka na magiging mortal. Makakalimutan mo ang takot, ang sakit, at ang pagkatao mo. Magiging isa ka sa amin. Hindi ako papayag, sigaw ko. Walang karapatan ang sino man na kunin ang kaluluwa ko. Ngunit mumiti lang siya, saka iniutos, simulan ang pagbubuklod. Sa isang iglap, sabay-sabay nilang inusal ang mga salitang hindi ko maunawaan. Mula sa mga mangkok, nagsimula ang pag-usok, itim, makapal, at mabaho. Parang may nasusunog na laman. Pinilit kong kumawala, ngunit lalo pang humigpit ang tali. Ramdam kong unti-unting sumasakit ang ulo ko, tila may mga tinig na bumubulong sa loob ng isip ko. Sumuko ka, Ramon, ang dugo mo ay sagrado, sa amin ka na, tumulo ang luha ni Lira. Mama, tama na. Hindi niya kasalanan. Ngunit sinampal siya ng ina niya at sinabing, isa ka na ring alipin ng sumpa. Kapag hindi mo tinapos ang ritual, ikaw ang kukunin ng mga anito. Lalong lumakas ang hangin.
Ang mga kandila ay nagliyab ng asul, at sa gitna ng apoy ay may lumitaw na hugis, parang ulo ng demonyong may sungay na kangisi. Sa paligid, nagsimulang umalon ang lupa, at naramdaman kong may gumagapang sa aking mga paa, mga insekto, daan-daan, sumasampa sa aking katawan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matandang lalaking may hawak na baston at may bitbit na krusipyo, ang albularyo na nakita ko sa sapa. Tumigil kayo, sigaw niya. Mga nilalang ng dilim, wala kayong kapangyarihan sa harap ng liwanag ng may kapal. Itinaas niya ang krusipyo at binigkas ang isang orasyon na lalong nagpawala sa kanila sa sarili. Ang mga babae ay nagsisigaw at isa-isa silang bumagsak sa sahig, nangingisay. Nabitawan ni Lyra ang tali ko at hinila ako palabas. Habang tumatakbo kami sa kagubatan, naririnig ko ang mga hiyaw sa likod namin, ang mga sigaw ng galit, sakit, at sumpa. Hindi pa tayo ligtas, sigaw ng albularyo. Babalik sila. Hanggat may dugong mambabarang sa kanya, hindi sila titigil. At sa sandaling iyon, lumingon ako kay Lyra. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pamilyar na dilim, parang may bahid na ng sumpa. Habang naglalakad kami sa gitna ng madilim na kagubatan, ang bawat yabag namin ay tila inuulit ng mga aninong nakapaligid. Hawak ni Lyra ang kamay ko, nanginginig, at sa likod namin ay naririnig pa rin ang mga mahinang bulong na parang hangin na may dalang sumpa. Ang albularyo ay nauuna, dala ang kanyang baston at isang lumang lampara na may amoy langis at dahon ng kamangyan. Dito muna tayo, sabi niya nang makarating kami sa isang maliit na kubong gawa sa kawayan. Bago tayo lumayo, kailangan niyong malaman kung ano ang pinasok niyo. Tahimik kaming umupo. Ang lampara ay nagbigay ng mahinang liwanag, sapat para makita ko ang mukha ng matanda, punang peklat, parang galing sa paso. Ang baryong ito, sabi niya, ay hindi tulad ng ibang lugar. Matagal na itong tinatawag na sityo na Bahiran, dahil dito naninirahan ang mga pamilya na may kasunduan sa mga nilalang ng dilim. Isa na roon ang pamilya ni Lyra. Napayuko si Lyra, nanginginig. Alam ko na po iyon pero hindi ko akalaing ganito na kalalim ang sumpa. Tumango ang albularyo. Noong unang panahon, mga tagapangalaga sila ng kalikasan. Gumagamit ng barang para gamutin, hindi pumatay. Pero nang dumating ang gutom, nagsimula silang mag-alay ng dugo, una hayop hanggang sa nauwi sa tao. At mula noon, naging alipin na sila ng kasamaan. Tumingin siya sa akin. Kaya mo bang mahalin ang isang mambabarang, kahit alam mong kalahati ng kaluluwa niya ay pag-aari ng dilim? Hindi ako nakasagot. Tinitigan ko lang si Lyra na umiiyak ng tahimik. Mahal ko siya, sabi ko, pero hindi ko alam kung paano ko siya ililigtas. Kinuha ng albularyo ang isang maliit na botelya mula sa kanyang bulsa, may lamang puting likido na parang langis. Ito ang tanging makakaputol ng koneksyon niya sa mga anito. Pero kapalit nito, kailangan niyang iwan ang lahat, ang pamilya, ang dugo, at ang kakayahan niya. Kapag tinanggap niya ito, hindi na siya muling magiging tao o mambabarang. Isa na lamang siyang nilalang na walang alaala. Napahawak si Lyra sa dibdib niya. Ibig sabihin, makakalimutan ko si Ramon? Makakalimutan mo ang lahat ng naganap. Ang tanging maiiwan sa iyo ay ang katahimikan. Lumapit ako sa kanya, hawak ang kanyang kamay. Lyra, kung iyon lang ang paraan para makalaya ka, tatanggapin ko. Kahit makalimutan mo ako, basta't ligtas ka. Ngunit bago pa man niya maabot ang bote, biglang umihip ang hangin. Ang mga kandila ay namatay, at sa labas ay may mga matang nagliliwanag, mga pulang matang parang apoy. Hindi pa sila tapos, bulong ng albularyo. Naramdaman nilang gusto nating putulin ang sumpa. Handa na kayong mamatay para rito. Niyakap ko si Lyra. Mas mabuting mamatay na may kalayaan kaysa mabuhay sa dilim. Kung ganon, sabi ng albularyo, maghanda kayo. Sa huling gabing ito, kailangan nating harapin ang mga nilalang na nagmamay-ari sa inyong mga kaluluwa. At sa labas ng kubo, nagsimula ang mga kulog, ang lupa yumanig, at ang hangin ay nagdadala ng halakhak ng mga babaeng hindi na tao. Ang gabi ay tila hindi na karaniwang gabi. Ang langit ay nagkulay abo, at ang buwan ay natakpan ng makapal na ulap. Sa labas ng kubo, unti-unting naglalapit ang mga aninong nilalang, bawat isa ay may hawak na bagay na kumikintab, mga sinaunang palasong may dugo at mga palad na may mga alitap-tap na parang apoy. Narinig ko ang tinig ni Aling Sabel, ang ina ni Lyra, mula sa kadiliman. Lyra! Anak! Bumalik ka sa amin. Hindi mo kami pwedeng takasan. Ang dugo mo ay amin.
Napahawak si Lira sa ulo niya, daing ng daing habang nanginginig ang buong katawan. Ramon, naririnig ko sila sa loob ng isip ko. Sinasabi nilang hindi ako pwedeng makawala. Lumapit ang albularyo, hawak ang isang lumang banga. Binuksan niya ito, at biglang umalingasaw ang matapang na amoy ng mga tuyong dahon at abo. Ito ang huling pagkakataon, sabi niya. Kapag hindi natin nagawa ngayon, magiging isa na siyang ganap na mambabarang. Sa gitna ng kagubatan, naglatag kami ng bilog na asin at mga dahon ng saging. Sa loob nito, nakaupo si Lira, nakapikit, habang ako at ang albularyo ay nakapaligid. Inilagay niya ang bote ng puting langis sa gitna, habang paulit-ulit na binibigkas ang orasyon, sa ngalan ng liwanag, putulin ang tanikala ng kadiliman. Sa dugong nagmula sa pag-ibig, basbasan ng kalayaan. Unti-unting umingay ang paligid. May mga halakhak na dumadagundong, may mga ibong sumisigaw sa kawalan. Ang hangin ay umiikot sa amin na parang ipo-ipo. Mula sa dilim, lumabas ang tatlong babae, ang mga tiyahin ni Lira. Mapuputla, may mahahabang buhok, at ang kanilang mga mata ay parang salamin ng apoy. Hindi niyo siya makukuha, sabi ng isa, ang dugo niya ay amin, at ang pag-ibig niya ay sumpa. Umalis kayo, sigaw ko, ngunit ang tinig ko ay nilamon ng hangin. Lumapit sila, unti-unting bumubuo ng isang bilog sa paligid namin. Biglang sumigaw si Lira, nagliyab ang mga palad niya. Hindi na ako sa inyo. Ngunit sa bawat pag-iyak niya, lumalabas mula sa lupa ang mga itim na ugat, kumakapit sa kanyang mga paa. Hindi mo sila malalabanan ng mag-isa, sigaw ng albularyo. Kinuha niya ang bote ng langis at ibinuhos ito sa ulo ni Lira. Sa sandaling iyon, nagliyab ang apoy sa loob ng bilog ng asin, puti, maliwanag, at kumikislap na parang liwanag ng araw. Napasigaw ang mga mambabarang, nasusunog ang kanilang anyo sa liwanag. Ang isa ay tumakbo, ang dalawa ay bumagsak at naging abo. Ngunit si Aling Sabel ay nakatayo pa rin, tinutukan kami ng kanyang malamig na titig. Anak, bulong niya, kapag pinili mo sila, wala ka nang babalikan. Hindi mo na ako makikilala bilang ina mo. Tumulo ang luha ni Lira. Patawarin mo ako, inay. Pero gusto kong maging tao. Gusto kong maramdaman ang liwanag. Sumigaw si Aling Sabel at ang paligid ay yumanig. Isang huling alon ng kadiliman ang dumaloy, ngunit bago pa man kami lamunin, itinulak ako ni Lira palabas ng bilog. Nangako ako, Ramon, sigaw niya, na mamahalin kita kahit sa dulo ng dilim. At bago ko siya marating muli, sumabog ang liwanag. Nang bumalik ang katahimikan, wala na akong marinig kundi ang pagaspas ng dahon at ang mahinang lagitik ng apoy na unti-unting nauupos. Ang paligid ay nagmistulang abo, ang kagubatan na kanina'y puno ng dilim, ngayon ay tila nilinis ng liwanag. Ngunit si Lira wala na. Lira, sigaw ko, habang tinatakbo ko ang gitna ng bilog na may bakas pa ng asin. Wala roon ang katawan niya, tanging abo at liwanag na unti-unting kumukupas. Lumuhod ako, pinulot ang isang piraso ng pulseras na siya mismo ang gumawa, gawa sa tali at buto ng bulaklak. Lumapit ang albularyo, humahabol ng hinga. Tapos na, sabi niya. Pinalaya niya ang sarili niya. Ang dugo ng kadiliman ay naputol. Pero kapalit nito, binura ang kanyang alaala sa mundong ito. Napayuko ako, ramdam ang bigat ng bawat salita. Ibig sabihin wala na siya. Tanging kaluluwa lamang, tugon ng matanda. Ngunit mananatili siyang liwanag sa bawat dilim na sinubukang lamunin ang pag-ibig. Ilang sandali akong nanahimik, pinagmamasdan ang langit na unti-unting lumilinaw. Ang mga bituin ay muling nagliwanag, at ang simoy ng hangin ay naging banayad. Sa malayo, nakita ko ang baryo ng mga mambabarang, ngayon ay tahimik na, parang isang lugar na naubusan ng buhay. Pag-uwi ko sa bayan, halos walang naniwala sa mga nangyari. Ang mga matatanda lamang sa baryo ang nagsabi sa akin, may mga nilalang talaga na hindi nabubuhay para sa pag-ibig, pero sila ang nagiging dahilan kung bakit muling nagigising ang kabutihan sa mundo. Lumipas ang mga taon. Bumalik ako sa parehong kagubatan kung saan kami huling nagkita ni Lira. Dala ko ang pulseras, at sa bawat hakbang, naririnig ko ang mga ibong umaawit, parang may kasamang tinig ng isang babae, mahina, ngunit pamilyar. Ramon, napalingon ako. Sa ilalim ng punong nara, may isang babaeng nakaputing bestida. Hindi ko agad nakilala, ngunit nang umiti siya, ang puso ko ay parang muling bumalik sa nakaraan. Lira, bulong ko. Ngumiti siya, ngunit sa kanyang mga mata, wala na ang mga alaala ng aming pinagdaanan. Magandang gabi po, mahina niyang sabi, parang estranghero.
Naligaw po ba kayo? Hindi ako nakasagot. Gusto kong yakapin siya, ngunit alam kong hindi na ako ang lalaki sa kanyang mundo. Kaya umiti ako at tumango. Hindi, miss. Matagal lang akong hindi nakabalik dito. Tumango siya at mumiti bago lumakad palayo. Sa bawat hakbang niya, may mga alitaptap na sumusunod, at ang paligid ay nagliwanag na parang may kasamang dasal ng langit. Nang tuluyan siyang mawala sa paningin ko, hinawakan ko ang pulseras. Salamat Lira, bulong ko. Hindi ko man hawak ang kamay mo ngayon, pero dala ko ang liwanag mo sa puso ko. At sa gabing iyon, habang tumataas ang buwan, naramdaman kong tapos na ang sumpa. Ang baryo ng mga mambabarang ay tuluyang naging isang tahimik na alaala, at ang pag-ibig naming sinubok ng kadiliman ay nanatiling buhay sa mga bituing sumasaksi sa isang pag-ibig na handang isuko ang lahat, kapalit ng kalayaan. Dalawa.